Hindi kayang mag-provide ng vision ni PRRD, ganyan-ganyan. Pang ano lang yan, pang precious heart romance lang yan. How can you trust this kind of person na para bagang ang ibang mga tao na hindi niya kasundo sa politics ay walang kakayahan na mag-offer ng vision sa kapwa niya Pilipino? Nika, ikaw nga tinotolerate namin kahit kaplastikan niyang ino-offer mo eh. Kaplastikan na walang kwenta. So ganyan siya. Parang ang dating niya sa akin kakipangilinan. May pagkakakipangilinan. Yung para bagang sila yung pinakamataas na uri na tao na nag-iisip. Oo. Ganun. Na wala naman sa itsura. Kasi yung mga post niya may condescending sa mga Duterte supporters. And hindi ko talaga feel yung POV niya. Sabi niya ganito, ito yung post niya. The DDS are not the majority, nor are the Marcos loyalists and pinks. According to this recent survey, it's the Filipinos who don't have color in politics. That's why their propagandists are working overtime. And that's why they don't want you to know, sabi niya ganon. Taga-suporta ng mga Duterte, 29, 19. So ngayon, Bex, ganito kasi yan. Ang majority na tinutukoy dito is yung turnout mo sa eleksyon. Sa eleksyon, kung kunwari, meron kang 100 na voters, tapos ang bumoto lang sa eleksyon is 50%. 50% lang. So, ibig sabihin, 50 lang yung bumoto. Yung 50 na bumoto, kung sino yung pinakamataas na boto dyan, yun naman nanalo. Well, in the case of BBM, nung nakaraang election, naging majority winner siya. Kasi from that 50% of those who voted for him. Ganon. So, you have to define first, ano ba yung majority na tinutukoy dito? Kasi saying that the DDS is not the majority, kineme, is actually misleading. It's the Filipinos who don't have color in politics, ganyan. Ito 36%. Bex, pagdating ng araw ng eleksyon, may kulay na rin yan kasi mamimili yan. Okay? So pagdating ng araw ng eleksyon, magde-decide yan, magduduterte ba kami, magmamarcos ba kami, magpipink ba kami, or whatsoever. Ganun yan. And you're also not taking into consideration that because DDS are actually very bullied, you are looking at 29% Duterte supporters who are okay in calling themselves Duterte supporters. Yung ibang mga Duterte supporters, okay, yung bumoboto lang ng Duterte pagka-eleksyon, after ng eleksyon, hindi nila sinasabi kung ano yung political affiliation nila. Why? Kasi nga binubuli ninyo. Hindi mo alam yon, Nika Daddy? And that is not reflective dito sa data na ito ng WRN. Okay? Kasi hindi naman nagre-reflect dyan kung ilan ba ang mga Duterte supporter na hindi inaamin na Duterte supporter siya dahil takot mabuli. It's not part of the questionnaire. Okay? So ngayon, every election, Duterte talaga ang pinipili. Yun ang sabi ng data ng eleksyon. Yung wala sa nabanggit mo na yan, you are not their representative. Hindi ikaw ang representative ng mga yan. And I know what you are doing. You thought na yung kayo-mungging bullshit mo is something that you can shepherd. At ikaw yung magiging leader. Well, go ahead. Kung kaya mo, wala akong pumipigil sa'yo eh. Sabi ni Hale, I'd argue with Nika's numbers, but the election results since 2016 says she's wrong. Correct! Kasi nga, itong data na to, you cannot conclude, hindi kayo ang majority, hindi Kitty Marcos, mga wala sa nabanggit. So ngayon, ikaw yan? Ikaw yan, Nika Gadi? Na para, ay hindi, dapat kayo manggita, wala tayong kulay, yung mga ganang bullshit. That is actually another game for exclusivity. Hindi ka rin inclusive. You are just creating another color. So what do you think? Yung kayo manggi mo, walang kulay? No, you're just creating another color. Na kung saan ikaw ang kulay. Sabi niya, pretentious kasi walang color daw pero leaning sa kakampwet. Sabi ni Claire Trias. Kasi pink talaga yan. Pero sinasabi niya, I am not pink, ganyan-ganyan. Meron talagang may problem yung, may fundamental flaws talaga yung philosophy mo. Whatever it is that you are selling, your ideas is reeking with pretension and hypocrisy. And, sorry, hindi ako basta-basta bibili ng ganun eh. Ayun, very common bash nila kay Duterte, palamura as if di sila nakamura in their whole life. Sabi ni Jean Griffin. Ay, ito yung
hindi ko maintindihan. Yung parang kunwari sasabihin nila, ay, nagmura ang sama-sama, ganyan-ganyan. Bex, sinabi mo ang mga DDS vloggers ay salot. Minura mo din ang mga DDS vloggers doon. Hindi nga lang yun putang ina. Hindi nga lang yun putang ina. Pero the mere fact na minenos mo ang mga Duterte vloggers, minura mo na kami. Shoutout lang si Jay Guevara. Nandito pala si Jay Guevara nanonood. Hi, Sir Jay Guevara. Meron siyang expose eh. Pinost niya yung bayaran ng mga vloggers, ng mga BBM vloggers. Protect lang daw sila kay BBM at saka kay Martin. Sobrang kadiri. Tangina talaga nito. Tapos sila pa talaga yung mga kuda ng kuda about DDS being bayaran. Diyos ko. Before tayo mag-end live, meron lang akong papakita. Kasi nagsasagutan tong si Jan Suwing at saka tong si Nika Gadi. Si Nika Gadi talaga parang she rubs me the wrong way talaga. Kasi itong si Jan Writer, may post siya. Ayan, ito yung post ni Jan Writer. Sabi niya, mamamatay na sa Hague ang tatay nyo. Hegel died in Berlin in 1831, Marx in London 1883, Gramsci in Rome in 1937, and Foucault in Paris in 1984. Yet their legacy still shape the way I see the world. The same goes for Duterte. Just like these European thinkers, and you'll notice I'm not exactly a fan of Anglo-American philosophers. Sayang lang we don't have a lot of Filipino philosophers yet. Dutertismo will continue to shape generations of Filipinos to come. I only wish Digong would write something during his imprisonment to be published later, just like Ramsey's prison notebooks smuggled out after Mussolini threw him in prison. So ngayon, si Nika Gadi, minak niya tong tong post na to ni Jan Writer. Sabi niya, then publish it in National Bookstore na para bang Precious Heart Romances yung style para mas malapit sa proletariat. So ngayon, to mock the Duterte supporters, kasi talagang they are, parang Nika Gadi is saying that Duterte is not capable of offering vision to the Filipino people. Ganun yung niya, na hindi pang Precious Heart ka lang, pang romance novel ka lang, ganyan. And this is why I hate Nika Gadi's, Nika Gadi's guts. Kasi parang, ang lala nitong ating to, parang, antindi mo parang, So are you saying that PRRD is not capable to offer a philosophical level of ideations? Ganyan. Diba? Tapos parang, talagang, when Rodrigo Duterte met power, it wasn't just politics, it was destiny. Yung parang, talagang mocking talaga. Sige, lagay nyo sa Precious Heart Romance. Yung parang, as if walang, kumbaga parang sinasabi niya dito, na mga bibili lang yan, mga geologs, ganyan. Pagkatapos, ganyan lang ako kwento, romansahin nyo lang yung kwento niya, hindi naman yan totoo. I mean, why would you prejudge people? Kapag niya, kung nakikinig ka man ni Kagadi, putang ina mo. Yung kachipan mo na ganyan, na ginawa mo, it only shows na ikaw yung gawain mo yan kasi alam mo eh. Grabe, no? Hindi kayang mag-provide ng vision ni PRRD, ganyan-ganyan. Pang lang yan, pang Precious Heart Romance lang yan. Diyos me. Ang babaeng yan, ang kapal ng mukha. How can you trust this kind of person na para bagang ang ibang mga tao na hindi niya kasundo sa politics ay walang kakayahan na mag-offer ng vision sa kapwa niya Pilipino? Nika, ikaw nga tinotolerate namin kahit kaplastikan niyang ino-offer mo eh. Kaplastikan na walang kwenta. Oo. Gumanyang kalibre ka na ni Sas. Alam mo yung message yung mga pinagsasabi at may substance. Oo. Sobrang pretentious talaga ito ni Nika Gadi. Sobrang pretentious talaga. Alam mo pinag-aralan nito ni Nika Gadi? Sino ba yan? Kasi sabi ni Sas parang fashion daw yan eh. Daughter ni Rita Gadi. Okay. So mayroon tong loyalist underpinning. Studying law daw, sabi ni Claire Trias. Okay. Nakapag-soksay lang, sabi ni Patricia Castañeda. Pero di ba parang, tama ba yung pagkakaintindi ko na nag-PhD student siya sa Poli-Sci? No, Gadi siya. Rita Gadi, isa lang ang B. Okay. So not related. Not related kay Rita Gadi. So anyway, ganito yan ang tawag dito. Ganito yan, Nika. Wala kang karapatan na magsabi na certain people can only philosophize at a certain level.
I'm sure ang balik niya dyan, wala naman ako sinabi, hindi ko naman minaliit, ganyan. Parang Bex, walang philosophical book na pinublish sa gamit ang Precious Hearts. Or yung parang, hindi ka bumibili ng Precious Hearts because you wanted to cultivate your mind about certain ideations. So para ikahon mo na hindi, Dutertismo hanggang Precious Hearts romance lang yan. Na-trigger kasi sila sa pic na shinare ni Jan na may commie na naka-MacBook sa bundok, sabi ni Jin. Okay. Kasi parang ano nga rin, rampage rin si, ano ngayon eh, naka-rampage din si Jan Writer. Ang dami rin niya inaaway today. So, ganyan siya. Parang ang dating niya sa akin, kakipangilinan. May pagkakakipangilinan. Yung para bagang, sila yung pinakamataas na uri na tao na nag-iisip. Oo. Ganun. Na wala naman sa itsura. Tapos ang dami sa kanya ang dami nagpo-promote ng mga kung anong pages. Sino ka, ganyan-ganyan. Ito yung dapat parang, bakit pinapasikat tong Bakit pinagpapasikat ng palaka? Ano yan? Bakit di ko makita post niya? Sabi ni Bachuchay, baka baka binlock ka na. Kasi kapag ka Duterte supporters, at saka kapag kinukontra mo siya sa page niya, nang bablock siya. Yung mga pa-vision pa siyang nalalaman. Nakala mo naman may vision na siyang iambag sa Pilipinas. Sensible naman yung mga contents niya. Yung kapag kunwari nire-recite niya yung whatever it is na nabasa niya, yung mga ganyan-ganyan echos, yung mga ganun, sensible naman. It's just that, parang meron akong mga naaamoy na meron siyang mga, kasi yung mga post niya, yung mga post niya may condescending sa mga Duterte supporters. And hindi ko talaga feel yung POV niya. Sabi niya ganito, ito yung post niya. The DDS are not the majority, nor are the Marcos loyalists and pinks. According to this recent survey, it's the Filipinos who don't have color in politics. That's why their propagandists are working overtime. And that's why they don't want you to know. Sabi niya ganon. Taga-suporta ng mga Duterte, 29, 19. So ngayon, Bex, ganito kasi yan. Ang majority na tinutukoy dito is yung turnout mo sa eleksyon. Sa eleksyon, kung kunwari, meron kang 100 na voters, tapos ang bumoto lang sa eleksyon is 50%. 50% lang. So, ibig sabihin, 50 lang yung bumoto. Yung 50 na bumoto, kung sino yung pinakamataas na boto dyan, yun ang mananalo. Well, in the case of BBM, nung nakaraang election, naging majority winner siya. Kasi from that 50% of those who voted for him. Ganon. So, you have to define first, ano ba yung majority na tinutukoy dito? Kasi saying that the DDS is not the majority, kineme, is actually misleading. Ang eklat ni Kagadi is, it's the Filipinos who don't have color in politics, ganyan. Ito 36%. Bex, pagdating ng araw ng eleksyon, may kulay na rin yan kasi mamimili yan. Okay? So pagdating ng araw ng eleksyon, magde-decide yan, magduduterte ba kami, magmamarcos ba kami, magpipink ba kami, or whatsoever. Ganun yan. And you're also not taking into consideration that because DDS are actually very bullied, you are looking at 29% Duterte supporters who are okay in calling themselves Duterte supporters. Yung ibang mga Duterte supporters, okay, yung bumoboto lang ng Duterte pagka-eleksyon, after ng eleksyon, hindi nila sinasabi kung ano yung political affiliation nila. Why? Kasi nga binubuli ninyo. Hindi mo alam yon ni Kagadi? And that is not reflective dito sa data na ito ng WRN. Okay? Kasi hindi naman nagre-reflect dyan kung ilan ba ang mga Duterte supporter na hindi inaamin na Duterte supporter siya dahil takot mabuli. It's not part of the questionnaire. Okay? It's not part of the questionnaire. So ngayon, every election, Duterte talaga ang pinipili. Yun ang sabi ng data ng eleksyon. Okay? So yung mga wala sa nabanggit mo na yan, okay? Yung wala sa nabanggit mo na yan, you are not their representative. Hindi ikaw ang representative ng mga yan. And I know what you are doing. You thought na yung kayo mangging bullshit mo is something that you can shepherd. At ikaw yung magiging leader.
well, go ahead. Kung kaya mo, wala mong pumipigil sa'yo eh. Saka may pagka-narcissist siya. May parang... Correct, may pagka-narcissist talaga. Yung feeling niya na siya ang magiging leader ng 36%. Oo, parang kapal ng mukha, parang may sinabi siya na na parang okay lang ako, i-perceive niyo akong savior kaysa naman magkaroon pa ng panibagong dynasty na parang, uy, ang feeling mo naman. Ayun yung pang pocketbook, yung romance. Sabi ni Prof. Batu, what Nikagadi doesn't understand is that surveys are snapshots in time. Also depends on methodology and reputation of the polling firm. So yun, so parang sabi ni Hale, I'd argue with Nika's numbers, but the election results since 2016 says she's wrong. Correct! Kasi nga, itong data na to, you cannot conclude, hindi kayo ang majority, hindi Kitty Marcos, mga wala sa nabanggit. So ngayon, ikaw yan? Ikaw yan, Nika Gadi? And you are, I mean, pagdating pa lang dito sa pag-analyze ng data, there is something innately wrong with your POV. Kasi parang, you tailor fit the data in order to make your cause legitimate. So, ikaw ang representative. So, ano yung 36% yan ang kayumanggi? So, yung 36% ikaw ang leader niyan? Anong feeling niya? Ano bang tatakbo bang magpupolitiko ba yan? Tatakbo ba yan? O anong pakala ng babaeng yan? I really think si Nika Gadi would have a slant come election time. So, ngayon, as early as now, she is already working on it. Kaya hindi ako naniniwalang walang kulay to eh. Kasi magkakakulay ka. Pagdating ng election, magkakakulay ka, Nika Gadi. Magkakakulay ka. Ngayon... Pag tumakbo yan, i-campaign natin ang iboto. Oo. Ako wala akong problema na parang, sige, you call people to unite in order to fix the problem of the Philippines. I am okay with that. But you cannot shed the color of the people. Kung ako, Duterte supporter ako, you cannot push me na parang, hindi, dapat walang kulay. No! You cannot take that away from me. Pwede tayong magkaisa dito, pwede tayong tumingin sa problema ng Pilipinas without shedding my color. All you need to do is to be tolerant with my preference. Okay? And all you need to do and all you need from me is to be open enough para pakinggan yung point of view ninyo. Yun lang ang kailangan dyan. Hindi mo kailangan mag-shed ng color na parang, ay hindi, walang kulay, kayo manggi, ganyan. Ang mga Duterte supporters na patunayan na time and again that we can actually listen and accept two opposing views. Time and again, the Duterte supporters, niyakap namin yung ibang mga bagay na not necessarily agree kami. Pero dahil reasonable, kaya naming maintindihan, kaya naming tanggapin. And that's all you need. If you are true to your call, na parang, ay hindi, dapat kayo manggita, wala tayong kulay, yung mga ganang bullshit. That is actually another game for exclusivity. Hindi ka rin inclusive. You are just creating another color. So what do you think? Yung kayumanggi mo, walang kulay? No, you're just creating another color. Na kung saan ikaw ang kulay. Tingin ko sponsored yan. Sponsored talaga yan. Oo, kasi nung I'm very sure meron yung political sa pagdating ng eleksyon, meron yung ipupush. Kasi tinignan ko yung ko siya sa FB, sinerch ko. Ang unang lumabas, iba't ibang pages na pinopromote siya. Hindi mismo FB niya. Kumbaga iba't ibang pages na pinopromote siya. Tapos may mga pages na pinopromote siya pero bawal mag-comment. Oo. So, tingin ko yan, may backer yan. Talagang pinapaano siya, pinapabango para papatakit. And I think, sa akin naman, sige, promote ka na yung promote. Kung merong mariniwala sa iyo, wala tayong magagawa doon. Naniwala sila sa iyo. It's just for me, hindi ko talaga siya masakyan. Kasi kagaya niya, na parang sinasabi niya, walang kulay, but you are promoting kakaywanggi. That's another color. And you are saying that color doesn't belong to any political kinembot. No, you are creating your political base. Diba? You are creating your own political base. So, ibig sabihin, wala ka rin pinagkaiba doon sa mga Duterte supporters, pink, yellow, at kung ano-ano pang mga color. Alam mo, yun lang yun. Naiirita ako sa mga ganyan, yung mga yan, para magkaroon ng traction, magkaroon ng clout, ginagamit nila yung Duterte. Alam mo yung siraan nila para, syempre, alam mo naman yung parang Pinoy bait, ito naman mga DDS bait.
aawayin mo Duterte kasi alam mo mapapansin ka. Sisikat kapag inaaway mo Duterte. So yun, parang inaaway nyo pero ginagamit nyo, kapal ng mukha nyo. Gumawa kayo ng something na ikakasikat nyo, hindi yung gumagamit kayo ng nung popularity ng mga Duterte. Sabi niya, pretentious kasi walang color daw pero leaning sa kakampwet, sabi ni Claire Trias. Kasi pink talaga yan. Pero sinasabi niya, I am not pink, ganyan-ganyan. Di, okay, fine, ganyan-ganyan. Hindi ka pink, hindi ka hindi ka sinasabi mo hindi ka pink, hindi ka... I think, ang ginagawa niya ni Nika Gadi is, tinatry nga niya na gumawa ng kanyang political support base. O yung kayumanggi bullshit niya. But, you don't do anything in order to, to synthesize the Filipino aspirations. Diba? Kasi sa pag-synthesize mo ng problema ng Pilipinas, ine-exclude mo yung mga Duterte supporters minak mo na nga yung minak mo na nga yung vision ni PRRD para sa mga Pilipino na nagre-resonate sa maraming Pilipino naman talaga. 'Di ba? But you are excluding that. So, ibig sabihin, whatever that you are creating, Nika Gadi, is actually not inclusive. But you present it as if all-inclusive ka dahil wala kang color, dahil kayo manggi ka. Ganyan-ganyan. So, parang sa akin, meron talagang may problem yung, may fundamental flaws talaga yung philosophy mo. Whatever it is that you are selling, your ideas is reeking with pretension and hypocrisy. And, sorry, hindi ako basta-basta bibili ng ganun eh. Hindi ako basta-basta bibili ng ganun. Pag tumakbo yan, natin. Ayun, very common bash nila kay Duterte, palamura as if di sila nakamura in their whole life. Sabi ni Jean Griffin. Ay, ito yung hindi ko maintindihan. Yung parang kunwari sasabihin nila, ay, nagmura ang sama-sama, ganyan-ganyan. Bex, sinabi mo mga DDS vloggers ay salot. Minura mo din ang mga DDS vloggers doon. Hindi nga lang yun putang ina. Hindi nga lang yun putang ina. Pero the mere fact na minenos mo ang mga Duterte vloggers, minura mo na kami. Yung substance nun is the same. Bakit ba yung word na mura ay minura? Ano bang ibig sabihin ng pagmumura? Ang ibig sabihin ng pagmumura, nire-reduce mo yung tao into something that hindi yung expectation niya sa sarili niya. Di ba pag minura ko yung presidente, ang tingin ng presidente sa sarili niya, presidente siya, pero minumura ko siya kasi nga yung trabaho niya, yung ginagawa niya, yung kanyang mga duties and responsibilities, hindi niya ginagawa. So I am reducing him to an idiot. Minenos ko siya. Yung unang pagmumura. Ang pagmumura, hindi lang yan putang ina. So ngayon, ikaw Nika Gadi, pag sinabi mo na ang mga DDS vloggers ay salot, minura mo rin kami. Nagsabi siya ng ganun? Oo. So ayaw niya na nagmumura? So Nika Gadi, putang ina mo ha? Ganun siya. So kaya para sa akin, che,